Sa mundo ng internet, maraming alamatang lumalaganap. May mga sinasabing video na kapag pinanood mo, ay mamamatay ka sa loob ng 7 araw. May mga website na hindi dapat buksan dahil hindi raw basta-basta lumalabas ang X para isara ito. Pero kakaiba ang isang urban legend na ito. Sinasabing may isang pop-up window na lilitaw bigla habang nagbabrowse ka sa internet. Kulay pula ang background at tanging isang tanong lang ang laman nito. Do you like the red room? Sa una, iisipin mong glitch lang ito. Pero kahit anong pilit mo, hindi mo ito masasara. Hanggang sa dumating ang oras na magsara ang mismo screen ng buhay mo. Sabi ng mga alamat, lahat ng nakakita ng pop-up na iyon ay natagpo ang patay. Sa mismong kwarto nilang kulay pula na ang pader. Hindi pintura ang gamit, kung hindi dugo. Parang katang isip, urban legend, oo sana. Hanggang sa may totoong batang babae sa Japan na pumatay sa sarili niyang kaklase at sa laptop niya, may nakita silang file, may bookmark, may pangalan, Red Room. Ang Red Room Curse ay isa sa mga pinakamaagang urban legends ng internet sa Japan na unang lumaganap sa panahong late 1990s hanggang early 2000s sa kasagsagan ng mga flash-based websites. Ang kwento, kapag ikaw ay nagbabrowse sa mga unusual o creepy sites, biglang lilitaw ang isang pop-up window, kulay pula, blanco. Pagkatapos ng ilang segundo, magsisimulang lumitaw ang mga salita. Do you like the red room? Kung hindi mo ito masasara at tumagal ito sa screen mo, ibig sabihin, may sumusubaybay sa'yo. Kinabukasan, mahanap ka ng iyong pamilya, patay. Sa mismong kwarto mo, nakasulat sa pader ang listahan ng mga taong napatay na, kasama ang pangalan mo sa dulo. At oo, kulay pula ang buong silid, dugo mo. Ang alamat ay mas naging kilala nang kumalat ang isang animated flash video sa Japan noong 2001. May title lang itong Red Room at nagpapakita ng simpleng animation ng batang lalaki na namatay matapos makakita ng pop-up. Naging viral ito sa mga early forums, lalo na sa mga kabataang hiling ang creepypasta style content. At gaya ng maraming urban legends, naging joke, pang-asar, o minsan ay pang-prank lang sa mga forums. Hanggang sa 2004, isang totoong batang babae, 11 years old, ang tumaga at pumatay sa kaklase niya gamit ang box cutter. At ang internet community ay biglang natahimik dahil sa nakita sa laptop ng bata ang Red Room video. Sa Cebu, Japan, Hunyo 1, 2004. Isang karaniwang araw sana sa isang pampublikong paaralan sa Nagasaki Prefecture. Ang Okubo Elementary School ay hindi naiiba sa ibang eskwelahan. Tahimik, disiplinado, at ligtas. Pero bandang alas 11 ng umaga, may nangyari na hindi makakalimutan ng buong Japan. Sa loob ng isang silid, may natagpo ang batang babae na duguan. Nakahandusay siya sa sahig, hawak ang leeg. Tila sinusubukang pigilan ang pag-aagos ng dugo. Hindi nagtagal, pinawian siya ng buhay. Ang sanhi, malalim na hiwa sa leeg at pulso, dulot ng box cutter. Ang pumatay sa kanya, isang kaklase niya. Ang biktima ay si Satomi Mitarai, 12 taong gulang, tahimik, mahiyain, at hindi palaaway. Ang pumatay sa kanya ay isang kaibigan niya sa parehong klase. Ang pangalan ng salarin ay hindi pinalabas sa media dahil sa kanyang edad. Tinawag na lang siya sa media bilang Girl A. Pareho silang grade 6, magkaklase, magkaibigan, pero sa araw na iyon, may napansin ng mga guro. Bakit dalawa lang ang bata sa silid? Bakit mukhang may galo sa kamay si Girl A? Pagpasok ng isa sa mga guro, nakita nilang duguan ang buong silid at si Girl A, nakaupo lang sa isang sulok, tahimik, hindi nagsisisi, parang walang nangyari. Ang pagpatay ay planado. Kinuha ni Girl A ang biktima sa ilalim ng dahilan na magtutulungan silang mag-edit ng larawan para sa klase. Pero dinala niya si Satomi sa isang walang laman na silid sa second floor. Doon niya sinaksak gamit ang box cutter sa leeg at pulso, sa mga bahagi ng katawan na alam niyang pwedeng ikamatay agad. Walang sigaw, walang saklolo. Sa testimonya, napag-alamang halos walang tunog ang krimen. Ginawa ito sa pagitan ng klase, habang ang ibang mga estudyante ay nasa PE o break. Nang mahuli si Girl A, tahimik siya. Tanging sinabi niya lang, ay ginawa ko ito. Sorry. Sa pagsisiyasat,
Natuklasan na may mga dark content sa computer ni Girl A. Isa na rito ay ang Red Room Flash Animation na ayon sa urban legend ay sumpa na nagsisilbing premonition sa mga susunod na mamamatay. Mayroon ding mga bookmark ng mga murder forums, flash horror games, at mga online chat kung saan pinag-uusapan ang pagpatay bilang isang konsepto. Sa diary na natagpuan, isinulat ni Girl A na gusto niyang pumatay. Pinili niya ang kaibigan niya dahil sa sinabi nito online. Lumabas sa investigasyon na maaaring may personal na sama ng loob si Girl A kay Satomi. Ayon sa mga kaklase, nagkaroon sila ng pag-aaway online sa isa't isa. Sinasabing pinunan ni Satomi ang timbang ni Girl A. Tinawag siyang mataba sa isang private group chat. Sa isang normal na bata, masakit iyon. Pero kay Girl A, na mahilig sa horror, may madilim na sense of humor, at isolated, naging iyon ang mitya. Si Girl A ay 11 taong gulang. Mas bata kaysa sa legal age of criminal responsibility sa Japan, na 14. Pero dahil sa kabigatan ng krimen, isinailalim siya sa mental evaluation. Dito lumitaw na may malalim siyang emotional na issue. Posibleng personality disorder, emotional suppression, at intense obsession sa mga dark online content. Ang kaso ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong bansa. Hindi lang dahil sa edad ng salarin, kundi dahil sa uri ng krimeng ginawa niya. Isang bagay na halos imposible noon sa mga kabataang Kapones. At habang iniimbestigahan pa ng gobyerno, isang tanong ang bumangon sa publiko. Sino ang mas dapat sisihin? Ang bata o ang internet na unti-unting nilamon ang kanyang isipan? Noong 2004, ilang araw matapos pumutok ang balita ng Sasebo slashing, nagsimulang kumalat ng isa pang nakakakilabot na detalye na tila urban legend na biglang naging bahagi ng totoong buhay. Ayon sa mga ulat, may nahanap sa computer ni Girl A na isang link papunta sa isang kilalang kilabot na flash animation sa Japan. Ang sumpa ng Red Room. Ang Red Room ay isang animated flash video na minsan kumalat sa mga forums sa Japan at Korea noong late 90 hanggang early 2000s. Sa video, makikita ang isang simpleng browser window. Habang nag-i-scroll ang user, may biglang lalabas na pop-up na tinatanong kung gusto niya ba ang Red Room. Hindi ito maisasara. Pagkatapos nito, unti-unting magdidilim ang screen. Kasunod nito, isang listahan ng mga pangalan. Lahat sila ay natagpo ang patay. Ang uling bahagi ng video ay nagpapakita ng dingding ng isang kwarto, pulang-pula sa dugo. Mula rito, nanggaling ang pangalang Red Room. Sa mga paniniwala ng mga kabataan noon, ang sino mang makapanood nito ay tiyak na mamamatay. Hindi aksidente, hindi aksyon ng tao, isang sumpa. Habang iniimbestigahan ng background ni Girl A, napag-alamang mahilig siya sa online horror content at may bookmark siya ng Red Room flash site. Ito ay nagdulot ng haka-haka na baka hindi lang basta psychological breakdown ang nangyari, kundi epekto ng panonood o exposure ng sampang content. Hindi ito literal na may multo, kundi isang pag-angkin ng internet sa utak ng bata. Ang media noon ay hindi pa sanay sa mga ganitong kaso, kaya mas pinatampok nila ang impluensya ng internet bilang salarin. Habang ang iba ay naniniwalang si Girl A ay biktima ng bullying. May mas matinding anggulo ang ilang netizens. Bago mangyari ang krimen, sinabihan daw ng salarin ang kaklase niyang huwag muna sumama sa silid. Tahimik siya habang hinuhuli, parang wala sa sarili. Hindi daw siya umiyak. Nakangiti pa raw sa presinto. Ito ang mga nagpasimula ng internet lore na baka naapektuhan siya ng Red Room curse. Isang modernong pagsanib, hindi ng demonyo, kung hindi ng digital horror culture. Matapos ang Sasebo slashing, maraming mga eskwelahan sa Japan ang nag-block ng flash-based websites. Nagkaroon ng mga panibagong patakaran ukol sa online safety ng mga estudyante. Ang mga horror flash creators ay tinarget at binan ng ilang forums. Ang Red Room animation ay naging mukha ng digital na takot. Sa mas malalim na antas, ipinakita nito na ang horror ay hindi na lang sa sulok ng bahay. Pwedeng pumasok sa silid ng isang bata sa pamamagitan lang ng screen. Ang Japan ay may mahigpit na patakaran sa juvenile justice. Noong panahon ng krimen, si Girl A ay 11 taong gulang. Mas bata sa minimum age of criminal responsibility ng Japan na 14. Ibig sabihin, hindi siya maaaring makulong. Hindi rin siya pwedeng litisin sa regular na korte. Ngunit sa kaso niya, hindi naging sapat ang batas para pigilan ang galit ng publiko. Marami ang humihiling ng mas mabigat na parusa, lalo na't sinaksak sa muka ang biktima at walang ipinakitang pagsisisi si Girl A. Pagkatapos ng krimen, si Girl A ay dinala sa child welfare facility. Sumailalim sa psychiatric evaluation. Lumabas sa ulat
na unstable ang personalidad niya at maaaring mayroong early signs ng psychosis. Matagal siyang hindi pinangalanan, ngunit noong 2005, nalik sa media ang tunay niyang pagkakakilanlan. Mula noon, siya ay kilala na sa bansag na Nevada Tan dahil sa hoodie na suot niya sa mga larawang kumalat online na may nakaimpentang salitang Nevada. Ang masakit na katotohanan, hindi ito kwento ng isang batang isinumpa. Ito ay kwento ng isang batang hindi natukoy ang pinagdadaanan sa maagang yugto ng buhay. Walang sapat na guidance mula sa mas matatanda, nahulog sa madilim na bahagi ng internet na noon ay hindi pa naiintindihan ng lipunan. Nagbabahagi siya ng interes sa karahasan, gore, at kamatayan, pero walang sinumang nakapansin o umaksyon. Baka ito ang tunay na Red Room, hindi website, kundi isang mental state na pinabayaan hanggang naging mapanganib.